Mga mayor na ex-presidentiable, pinagsabong. Opisyal nang naupo ang ilan ng mga nanalo ng 2025 election at hindi pinalampas ng mga netizens ang first day ng dalawang presidentiables turned city mayors na sina Mayor Lenny at Mayor Isko. Habang si Lenny ay nababahala sa baha, pero sinasabing photo ops, si Isko naman ay nag-expose ng opisinang naransak at may nakitang vault. Ang tanong, kaninong fault ang mystery ng vault? So, Attorney Sir and Ma'am Michu, para Hindi saan lang kaya isang vault itong yan, vault na dalawang ito? vaults. Yes, dalawa nga daw ang At ano nakita. pa, kaya lang ang problema, empty vaults. Empty Oo, vaults. wala nang laman. Kumbaga yun ang presentation niya sa public, wala nang pera ang City Hall. Di ba? Ito, Actually, makikita po natin yung vault. Yeah, dalawa yung pinakita niyang ano eh. Yes, dalawang vault. May susi nga siya, pagbukas niya, Walang walang laman. laman. Oh, tamo. Walang laman. Pinakuha niya susi, sabi niya dyan. Kunin mo nga susi nito. Pero para saan po kaya yung vault sa mayor's office? Nandun ako sa yung state of the city niya tinatawag, yung humarap siya sa mga konsehal at saka Soka ang tawag doon, soka. oo. At ang binanggit niya ay mukhang napakalaki, kahindik-hindik actually yung amounts ng cash advances na ginawa ng ilang mga opisyal ng City Hall, no? From tinatawag niyang honorable mention na parang 100 milyon ng cash advance within the last three months of the previous mayor. Pagkatapos merong cum laude na parang mga 700 million. Parami yan. Merong 900 million, magna cum laude daw yon. At pagkatapos may summa cum laude na 1.2 or 1.3 billion ang kinash advance. Eh siguro yun ang nilalagay sa vault. Kaya, since wala nang naman yung vault, sana punta yung perang kinash Sa advance. pockets no? nila. Eh, hindi natin alam yun. Pockets. Ano, farm to pockets road. Attorney, look, di ba, yung mga yan ang sinasabi mo, impunity. They can get away with it, kaya may impunity. Oh, at saka alam mo, hindi mo rin dito sa Pilipinas, hindi mo rin malaman kung ang accuser is guilty of the same crime. Di ba? Kasi politika eh, di ba? Oh, yes, You use mudslinging, gagamitin mo yung baho nung isa, laban sa isa. Squid tactic naman. Ang problema, are they all clean? Yan ang problem dyan, di ba? So, Yung sinasabi yung isang kamay, isang finger nakaturo, yung 4 other fingers nakabalik sa doon. para sa akin, lahat dapat imbestigahan. Di ba? Ako wala ako doon sa yung kakampihan ko itong politiko, laban sa ganitong politiko. Pero in case of Mayor Isko, wala siya eh. Out of the office siya eh. Papasok siya, returning eh. Oo. Kaya from zero, balance. Ang sinasabi niya, Wala siyang, hindi siya elect, di ba? Kaya 3 years may gap. So, sinasabi niya parang 10.2 billion ang pagkakautang na minana niya, yung legacy debt nung nakaraang administrasyon sa kanya, pati na 950 million sa basura. Kaya pala, taga Manila ako eh. Talaga naliligo sa basura yung mga karsada namin sa Maynila, no? So, nitong nakaraang mga buwan. So, yun ang mga part ng kanya expose. Ayan, bilang dating journalist, Ma'am Michu, anong masasabi mo sa mga utang ng mga iniiwan ng mga Manila mayors? alam mo, typical yan sa mga incoming. Kasi nagsimula yung kanilang term, July 1. Naalala ko si Sec dito noon, kay panahon ni Pangulong former President Joseph Estrada, when he came in, kasama si Secretary Banayo noon, ganoon din ang deklarasyon ni Presidente Estrada, wala pera ang gobyerno. Minana niya, walang Sabi pera. niya, bankrupt daw. Bankrupt ang di ba? ginamit niya sa zona niya. Di ba? Bankrupt. First zona niya, bankrupt daw. And the national government cannot be bankrupt. Pero kaya just to dramatize sinabi niya bankrupt. Kaya na-criticize din siya doon sa paggamit ng bankrupt na Dito ang word. ginamit ni Isko, financial ICU. Nasa financial ICU ang Manila. Di ba, nangutang din siya yung panahon niya, di ba? Oo, umutang siya. Nagano siya, yung sa DBP, sa school, sa eskwelahan, Sinanla niya yung Mandanas ruling. Pumunta siya sa Ahead, DBM, yung earnings humingi ahead. siya ng kwenta na pwedeng matanggap ng City of Manila mula sa Mandanas ruling. At yun yung Ira. pinagpatayo niya ng mga condominium,
Binondominium, yung Mga eskwelahan. Science High School ba yun? O, Science High School at kung ano-ano pa mga projects. No? Ang sinasabi niya, ito namang nakaraan, wala namang nothing to show Nothing to show for, for all of it. No? Yan ang sinasabi natin, impunity. Di ba, Attorney Luke? Okay, Mayor Lenny naman, ano pong masasabi niyo, attorney? Parang gusto kong tawagin si Madam Lenny na VP Lenny kasi yun ang pinakabantas na nakuha niya kahit mayor pa siya eh. Si VP Lenny naman, talagang ang sa kanya mas gusto niya executive na position. Kaya nga nung 2025 hindi siya tumakbong senador eh. Kaya itong posisyon niya bilang city mayor, siguro this is a showcase for her. Para pagdating sa higher executive positions, mapapakita niya ano bang nagagawa niya sa City of Naga. Ang Naga, medyo ang politika dyan, medyo maayos eh. Progressive, merong people's participation. Yes. And I think she could build from that yung mga ibang klaseng governance na nandyan na nagpa-participate ang mamamayan sa politika, sa decision making. Maganda, mas malaki-laki siguro mapapakita ni VP Lenny dyan. As a showcase kung anong magagawa niya sa buong Pilipinas. Yes. Di ba nagkaroon ng baha, no? Nakita ko na tumatawid siya sa baha, nagdi-distribute ng mga relief goods. Oo. Very hands-on. Yeah. Very hands-on. Magagawa kaya ng ibang po ang politiko yan? pictures. Dati ginagawa niya, OBP. Actually, nagiging focus ngayon ang mga local government officials eh. Mula nung kay Duterte. Kasi dati puro yung Senado daw ang birthing ground for preparation para maging senador. Maging presidente. Mukhang hindi na uso ngayon yun eh. Mula nung kay Duterte kasi, ang nangyari nga, mayor, kauna-unahang mayor na naging presidente, ngayon tinitingnan na sila. Si Vico Soto, tinitingnan. Si Leni Robredo, sumabak na rin sa local government, no? Si Isko, ganun din, no? Ang tinitingnan ng tao ngayon, yung executive ability. And that is good, no? Because, lalo na with the Senate that we have right now, wala. Medyo mahirap kang kumanap doon sa 24 na yun, no? Sino ang dapat na maging Pangulong susunod, no? Si Erap lang yata yung nagsimula ng mayor, naging through the ranks yun. senator, Mayor, ng senator, vice president. president. So, speaking of that, Sir Lito, will they complete their 9-year term as mayor or magna-nationals No, kaya ulit 3 years sila? lang yan. Maximum 9 years, magre-re-elect. Hindi. Yes, yun nga, as a total, Mami In Chu, the yes. case of Isko, isa kasi ako sa nag-advise sa kanya na huwag tumakbo senador. Sabihin mo Kasi lang, inoffer siya ng isang mataas na opisyal na sumama sa ticket ng alyansa. At noong June of last year, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, wag na bumalik ka na lang sa Manila. At pwede ba ako tapusin mo yung 9 years? At nangako naman siya. At during the campaign, nangako siya sa mga tao ron na mga taga-Maynilang katulad ko na tatapusin niya yung 9 years. Kung mananalo siyang palagi, no? 3 terms kasi yan. Pero sabihin mo yung off-cam na kwentuhan natin. Di sana nakasama ni Isko sa Senado ngayon. Sabi ko sa kanya, miski pa ano gawin mo dahil dati kang artista, masasama ka doon sa mga kila Robin Hood, dati nga si Bong Revilla, nabanggit ko pa. Ganun din si Lito Lapid. Na-re-elect si Lito Lapid. Pero Sir Lito, hindi naman porkit artista kasi dati may mga Hindi, artista governor. namang matitino. Kaya ba si governor. Helio de la Rosa, Eddie Ilarde,